tayo po ay dumulog sa panalangin sa Panginoon, pagkatiwala natin yung prayer meeting na ito. Mang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ikaw po Lord ang Diyos na patuloy Lord na nagbibigay sa amin ng pagkakataon na mapaglingkuran ka namin, Panginoon. Panalangin ko Lord God sa gabing ito na ang lahat ng mga kapatiran Lord God ay ingatan mo sa kanilang pag-uwi sa kanilang tahanan. And I pray Lord God in Jesus name na ang bawat makakapakinig Lord ay tunay Lord God na mapapaalalahanan kami ng iyong salita Panginoon. Ng bawat verse na ito Lord na tunay na naranasan ka na may mga akda na ito Lord God kung paano ka nagmahal sa bawat isa sa amin. Kaya Lord, ikaw lamang po ang maitaas sa gabing ito. Salita mo yung aming patuloy Lord na pagbubulay-bulayan sa gabing ito. At panalangin ko Lord God na maranasan namin bawat isa ang iyong presensya na kailangan namin Lord God, hallelujah, sa bawat araw ng aming buhay. At salamat po Lord God sa gabing ito. Hallelujah. Nawa Lord, maramdaman namin na ikaw yung nagsasalita Lord sa bawat isa sa amin Lord God. Handa mo po yung aming mga puso Lord God na maging patuloy na maging matabang lupa Lord God na taniman ang iyong salita. Lord, wala po akong magagawa kung wala ka. Kaya kailangan ko po, Lord, yung gabay mo, yung pangunguna ng iyong banal na espiritu sa gabing ito. Yung karunungan mo po, Lord God, sa gabing ito. Sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus, pinagkakatiwala ko po ito. Amen. Punta po tayo sa Matthew 22:36. Matthew 22:36. Ayan, 22:36. Ito. Sabi dito, Guro, alin po ba ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Tanong niya. Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip, sabi dito. 37 pa po hanggang 40. Ayun. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moses at ang katuruan ng mga propeta. No, ang pinagdinidiin dito sa talata na ito no na tayo muna ang inibig ng Diyos, no? Na sa kabila nung kalagayan natin noon na wala tayong personal na kaugnayan sa Kanya, inabot tayo, no? Nagpakilala siya sa atin, pinili tayo sa pamamagitan ng anak niya, ng Panginoong Hesus. Sabi dito, yung nais ni Lord yung pagmamahal na walang pagkukunwari. At si Lord ang nakakakita sa puso ng bawat isa sa atin, no? Si Lord kasi yung umabot sa atin para magkaroon tayo ng personal na kaugnayan sa Kanya, no? Kaya yun yung utos na yun na nakasalalay sa katuruan ni propeta, yung pag-ibig na
patuloy na ipadama natin sa ating mga kapatiran, no? Na yun totoo na hindi yung walang halong pagkukunwari na iparamdam natin sa ating mga kapatid, no? Yung kautusan na yan na yung buong puso daw, na buong kaluluwa at pag-iisip. Una, kung wala tayong personal na kaugnayan sa Panginoon, mahirap itong gawin. Pero dahil sa ang Diyos ang unang umibig sa atin at nalaman natin yung ang Panginoong Hesus na lahat ng makakabuti sa isang anak niya ay ginagawa niya. Kaya ay ando doon din yung motibo ng puso natin na tularan yung Panginoon, na magawa natin, na manalangin tayo, na magawa natin sa kapatiran, na yung ibigin natin, yung kung ano man yung problemang kinakaharap ng ating kapatid, no? Ipanalangin natin. Tapos kung dumadanas ng pangangailangan, hindi naman kailangan na mayaman tayo para maabot natin yung pangangailangan, no? Na kung sama-sama ay talagang malaking pakinabang din yun. Nagkakaroon tayo ng puso na pagmalasakitan yung ating kapatid at ipanalangin sila. Yun sabi dito sa Matthew 22. Tapos, dako po tayo sa John, 1 John 4, 7, 21. 1 John 4, 7, 21. 1 John 4, 7, 21. Sabi dito, no, 7 muna po. Baba po konti, 7. 7, 21. Ito sabi dito, no, mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. No, dahil nga sa ang Diyos ang unang umibig sa atin, no, utos na ibigin natin ang ating kapwa mananampalataya, dahil bawat umiibig daw ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos, no? Sa Kanya nagmula, kaya in return nagagawa natin na mahalin at ibigin din yung ating kapwa. Ayun nga, yung talagang bilang isa magkakapatid, no, talagang tinuturo dito na totoo tayong magmalasakit sa ating mga kapatid, dahil ang Diyos nga yung nag-demonstrate ng pag-ibig na yon nung tayo'y makasalanan pa, no, na inabot niya tayo. Kaya nagagawa natin na tularan, na ibigin din natin yung ating mga kapatid, no, sabi dito. Sabi dito, ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Yun nga. Kung wala tayong personal na pagkakilala sa Panginoon, hindi natin alam na sobrang inibig tayo ng Diyos kahit tayo ay nasa makasalanang pamumuhay pa. Kaya, ayun, natututo din tayo na yung mga mahal ni God, ng Panginoon, ay nagagawa nating ibigin, yung ipanalangin, ganun, at patuloy na makisama, dahil ano man ang ginagawa natin sa anak ng Diyos, isa-isip natin na isa puso na ginagawa natin yun sa Panginoon, no? Kaya yung udyok pa rin ng pag-ibig na nilagay sa puso natin ng Diyos na nagagawa natin. Tapos dito sa 9, inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Yun nga, nang isugo niya sa mundo ang kanyang sa isang anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamagitan niya.
Yun nga 'no, dati patay tayo sa kasalanan, pero dahil sa sinugo nga niya yung kaisasang anak niya nung namatay para sa atin, tayo na dating malapit ay malayo, dati tayong mga kaaway ng Diyos sa pamamagitan ng tinapos niya sa krus ng Kalbaryo, nagkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya, no? Kaya nagiging concern tayo na kapag ang isang kapatiran ay may pinagdadaanan, ando doon na talagang ipinapanalangin natin sila ng buong puso. Kung wala tayong maitutulong sa pampinansyal, nananalangin tayo na may gamitin ng Panginoon na matugunan ang pangangailangan ng kapatiran. Ando doon na yung concern sa puso ng bawat isa sa atin. At naniniwala ako na yung tunay na nakaranas ng pag-ibig ng Diyos ay patuloy na binabago niya ang puso, no? Na nakakakilala sa Panginoon. Yun. Kasi wala naman tayong maitatago sa Panginoon na sa tao makakapagtago tayo ng hindi totoo, pero sa Panginoon hantad at hayag. Kaya tunay na ipanalangin natin na baguhin ng Panginoon yung ating mga puso, na yung magpakumbaba tayo no sa ating mga kapatiran. Nakikita ni Lord yung motibo ng bawat isa sa mga puso natin, sabi dito. Tapos dito sa 10, pakitaas po. Yan. Ito ang pag-ibig, hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya at sinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Yung sabi dito na hindi tayo yung umibig sa Diyos. Tayo yung pinili niya, inabot, tapos kalakip nun, sinugo pa yung kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating kasalanan. Kasi nga, no, na simple nature, makasalanang likas talaga yung isang tao. At nababago lang yon nung nabuksan yung kaisipan, na ibabahagi yung salita ng Diyos. Kaya nalaman natin na ang Panginoong Hesus ang tumapos dun sa krus sa lahat ng kasalanan natin, no, na malaya na tayong nakakalapit at makatawag sa Ama, na Ama natin, at ang Panginoong Hesus ang panganay nating kapatid, no? Kaya nakakapagpatuloy tayo dahil hindi sa sarili nating kakayanan, kundi dahil sa biyaya at pagpapatawad ng Panginoon sa ating mga nagawang mga kasalanan. Yan dito, punta muna, dako po tayo sa Hebreo 10:24. Hebreo 10:24. Hebreo 10:24. Sabi diyan, 24, sikapin din nating gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Yung ibig sabihin dito, no, yung sikapin natin na maging mabuting patutuo tayo sa ating kapwa mananampalataya, na gisingin ng bawat isa sa atin yung damdamin na yung pagmamahal nga sa kapwa, yung pagtutulungan kamukha sa church, na kung may gawain na sinasabi, tapos yung bawat isa ay tunay na tumatalima, yung parang pagkakaisa, kaya napangyayari yung nang matagumpay yung sama-samang pagtutulungan ng mga magkakapatira, no? Yung bahagi iyon na paggawa natin ng mabuti sa bawat isa. At yung ginagawa naman natin na yun na mula din naman sa pagpapakita ng kabutihan ng Diyos kung paano niya tayo inabot, niligtas, at hanggang ngayon nararanasan natin yung kabutihan niya. Kaya hindi mahirap na in return gawin natin din sa kapwa, dahil mahal niya yung bawat isa, tinubos niya
kapatid natin sa Panginoon, anak ng Diyos. Kaya ayun, nagkakaroon ng katagumpayan dahil sa sama-samang pagtutulungan. Tapos sabi dito, ito yung paalala pa rin ng sa magkakapatid sa Panginoon na huwag nating kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng ginagawa ng ilan. Sa halip pala kasi natin, yan, pataas po, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayon nakita natin malapit na ang araw ng Panginoon. Ibig sabihin dito sa 25 na to na huwag daw nating kaliligtaan yung kung saan ay magkaka-fellowship tayo. Kasi sa bawat sinasabi ng ating kapatiran, na-encourage tayo na hindi lang tayo yung may pinagdadaanan, kundi maging sila din. Pero nahando dun sila dahil nakapokus sila sa Panginoon. Parang isinuko na nila yung mga problemang pinagdadaanan nila sa Panginoon. Kaya nagagawa nila na magpatuloy. At yun nga, yung ginagawa ng mga kapatiran. Sa halip na i-encourage din natin sila na mapalakas yung loob, no, ng isa't isa dahil hindi naman lingid sa atin na iba't iba yung ating mga pinagdadaanang tukso o pagsubok, no? Lalo na ngayon talaga na malapit na yung araw ng Panginoon. Kaya kinakailangan talaga na patuloy tayong magtiwala sa Panginoon at patuloy nating ipanalangin yung ating mga kapatiran na magpatuloy din at magtiwala sa mga kapamaraanan ng Panginoon sa kanilang buhay, no? Sabing ganun dito. Na paalala yan sa atin bawat isa na dumadaan man tayo sa mga pagsubok, no? Pero nagpapatuloy pa rin tayo sa pagsunod sa ating Panginoon, no? At yun nga yung sa ating church, no, yung pagtutulungan na hindi natin naranasan sa ating relihiyon noon na kahit nagbabanggit ng peace be with you, pero pag nakasalubong mo sa isang daan ay parang walang pansinan. Hindi kumpara sa atin na magkakapatid, pag nakita natin sa daan, andun yung pananabik na hawakan natin, andun yung concern nila, no, na natutuwa tayo na yung puso natin ganun, hindi naman natin kusa yung ganun eh. Naniniwala ako na binabago talaga ng Panginoon sa tuwing tayo'y nananalangin na baguhin ang ating mga puso. Yun, kaya ando doon na yung mga kapatiran natin ay gusto nating maka-fellowship at ipanalangin kung merong silang pinagdadaanan. Ganun din yung kung meron silang pangangailangan, no? Hindi naman kailangan na mayaman ka para makaabot ka ng tulong. Kung ano lang yung makakayanan mo na kusang loob. At yung tulong na yan, nasama-sama, pag natipon yan, ay matutugunan ang pangailangan ng ating mga kapatid sa pananampalataya na yan naman ay kinalulugod ng Diyos, no, sa bawat isa sa atin. Tapos dito sa punta po tayo sa 1 Peter 3:8. 1 Peter 3:8. Sabi dito, sa aking pagtatapos, magkaisa kayo at magdamayan, magmahalan bilang magkakapatid at maging maunawain at mapagpakumbaba. So talagang pinagdidiinan dito, no, maski dyan kay Peter na sa kanyang pagtatapos daw siguro nagme-message siya, nagpapaalala sa mga kapatiran, kamukha ng ginagawa ng ating mga pastor, no, na yung pag-ibig ng Diyos sa kanila, yun din yung nagtulak para abutin tayo at laging paalalahanan ng salita ng Diyos. Kaya nagpapatuloy tayo, no, dahil yung concern din ng mga pastor natin
na napapalakas tayo sa tuwing may pagtitipon-tipon tayong ginagawa, na sabi pa rin dito, no, na magdadamayan, magmahalan bilang magkakapatid, at maging maunawaan natin yung hindi pa malago sa pananampalataya, yung pakikisama sa mga kapatiran natin, na yung puso, yung ganong puso ay natutunan din natin sa Panginoon kung paano tayo na inabot niya, na noong mga panahon na yon ay hindi tayo worth it para sa Kanya, dahil sabi nga sa Bible, kalaban tayo ng Diyos, no? Dahil sa ating mga pinaggagawang hindi kaaya-aya. Pero dahil sa Kanyang anak, no? Yung dating kaaway ng Diyos ngayon ay malapit at kaibigan na niya. Yun. Inaano rito na magpakumbaba tayo, no? At yun nga, sa mga talatang ito, ipinagdidiinan yung pagmamahal, yung pakikisama sa ating kapwa mananampalataya, dahil bawat isa sa kanila tunay na binago ng Diyos ang kanilang mga puso. Una nilang naranasan kung paano sila minahal ng Diyos. In return, nagagawa nila sa kanilang kapwa. Yun talagang totoong pagmamahal at hindi pakitang tao. Kasi idadalangin natin na maging totoo, hindi yung pakunyari lang. Kasi pwede tayong magtago sa kapwa nating manampalataya, pero si Lord, hantad at hayag sa Kanya ang lahat ng bagay. Wala tayong maitatago. Kaya lagi nating ipasiyasat, pasaliksik ang ating puso na itama niya, sapagkat siya naman ang nagbabago talaga ng puso at ng isip. Hindi natin kayang baguhin sa ating sariling kakayanan o kalakasan. Kaya talagang kailangan, no, dati kasi nung nagchi-church lang ako, pero paggising ko, gagawin ko na yung mga bagay na gagawin ko. Hindi pa naghahapon, parang burnout ka na, parang... Pero ngayon talaga, pagkagising ko, dahil alam ko, si Lord yung nakakaalam ng future natin, yung nakakabuti para sa atin. Kaya talagang bilang isang nagtitiwala sa Panginoon, kailangan talaga pagmulat mo na taas mo yung mga kamay mo, aminin mo na kailangan mo yung tulong, lakas na nagmumula sa Kanya. Dahil hindi natin kaya yung mga pagsubok na haharapin natin kung wala ang tulong niya. Kaya, ayun po, na natutuhan ko na din talaga na kahit may importante kung gagawin, ay uunahin ko talaga. Kasi may saya ka rin sa puso kumpara no na yung kakatuwiran mo, may gawain, ay maglilinis ako, ay maglalaba ako. Ngayon talagang inuuna ko. At ando doon naman na yung pag sinunod mo yon, talagang may kakaibang kagalakan ka sa puso, no? Na yun yung gusto ko laging maranasan, no? Kaya yun, salamat sa gabing ito, sa paalala sa atin mula sa mga mensaheng ito sa salita ng Diyos. Last na po itong 2 Thessalonica 3:1-5 po. 3:1-5. Sabi dito, mga kapatid, bilang pagtatapos, ipanalangin niyo kami upang ang salita ng Panginoon ay mabilis na lumaganap at pahalagahan ng lahat tulad ng ginagawa ninyo. Yun, yung sa panahon na yan, no, diba, ni Apostle Paul, na sinasamahan siya ng Diyos, naghihingi pa rin siya ng panalangin na maipangalat nila ang salita ng Diyos, kasi ang purpose para ang lahat ay makakilala sa Panginoon. Kaya lumaganap at pahalaga ng lahat tulad ng ginagawa din sa JCM, na talagang meron mga campus ministry, may mga pagpapahayag ng salita ng Diyos, bilang ito pagtalima dun sa Matthew 28 na spread yung good news. At totoo naman talaga na kapag sineryoso ng isang tao na talagang may pagbabago,
parang naiiba yung mas pinipili niya na makasama yung mga anak ng Diyos, yung mga tinubos ng Diyos, no? Kaya yun, nababago na at natutuwa ka, nagagalak yung ating mga puso, no? Na sa tuwing kakaharap natin yung mga lingkod ng Diyos na ginagamit niya para tayo ay paalalahanan, palakasin, no? Na yun, salamat sa buhay nila. Salamat din sa Diyos sa gabing ito. Yan po yung maiksing mensahe lang po sa gabing ito. Paalala ng Diyos sa bawat isa sa atin na patuloy tayong magmahalan, magtulungan at magpanalanginan sa bawat isa, no? Dahil nakikita ng Diyos ang puso ng bawat isa sa atin. Tapos yun nga, sigapin natin na humingi tayo ng tulong ng buong puso. Kasi si Lord ang nakakita ng puso ng bawat isa sa atin. Yun lang po sa gabing ito, paalala ng salita ng Diyos. Salamat po. Yes, Lord, dalangin ko po, Lord God, sa gabing ito, yung mga paalala na nagmumula sa mga tao, Lord, na naging matagumpay, Lord, na ibahagi ang salita mo. Kamukha, Lord, ni Apostol Paul, siya yung misyonaring nauna na nagmisyon sa iba-ibang lugar kung bakit naabot sa amin ng mga hintil ang magandang balita about, Lord, sa Panginoong Jesus, kung paano niya ipinakita yung pagmamahal niya nang ialay niya ang kanyang buhay at tinapos sa krus ng Kalbaryo para magkaroon kami ng kapatawaran at buhay na walang hanggan. Kaya salamat po, Lord God. Nawa, Lord God, patuloy na panalangin namin ang aming mga pastor, Lord God, at ang JCM Brethren, ganun din po, Lord, ang lahat ng bawat pamilya nila na sama-sama, Lord God, na maligtas, Panginoon, dahil malapit ka na pong bumalik sa pangalawang pagkakataon. Dalangin ko nga po, Lord God, na sa pagbabalik mo ay marami pang mananampalataya na umaasa sa pagliligtas na gagawin mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat po sa gabing ito, sa iyong presensya, sa iyong salita. Salamat po, Lord God, na nangusap ka sa puso ng bawat isa sa amin. Kami po ay patuloy na paalalahanan at napalakas. Ito po ang aming dalangin at samo sa pangalan ni Jesus, na aming tagapagligtas at Panginoon. Amen.